guys, welcome in this channel. This reading is for Cancer energy at this time, Cancer. You're in separation right now with your person, or maaaring hindi kayo in love sa person mo, malayo yung loob mo sa kanya. Upright kaya to. Waiting ko ako upright. So it's upright. Lumalayo ka nga. No? Matapang ka na lumayo sa person mo kasi umaring nakipaghiwalay ka or lumalayo yung loob mo sa person mo na hiwalay na kayo. Ganon. Tumalikod ka na sa kanya. At meron kang na-reject siguro yung offer niya or pwede manipulation niya, spell, ano na-reject mo? Let's see. Yung control niya, manipulation, ganyan. Yung pang-control niya, manipulation. O kung sino man ang control sa'yo. Kung sino man gumagawa ng black magic sa'yo or else ay mga spell kasi gusto ko niyang kontrolin. Na-reject mo. That's good. And kung kaya hindi ka nga makontrol, hindi ka ma-manipulate, yan, recover ka na sa pang-control nila. Or hindi ka na nila ma-manipulate, hindi ka na nila mahawakan sa leeg. Yan. And hindi ka na nila dahil sa hindi ka na nila makontrol, hindi ka na nila yung mapatake ng action, yung mautusan. Ano ba ito? Hindi ka na mautusan, ng spell nila. Hindi ka na nila mautusan ng spell nila. Na-reject mo yung spell nila kasi gusto ko nilang kontrolin. Utusan ka nila niyan. Sabihin mo tayo yung ganito, ganyan. O kaya, gawin mo yung kung ano yung will nila, kung ano yung gusto nila, parang tinatanggalan ka nila ng free will. Sila na yung masusunod ba sa buhay mo, sa mga desisyon mo, ganun. Yan. Hindi ka na nila nauutusan. Hindi ka na nila mapasunod sa gusto nila, kung ano yung unuutos nila, nare-reject na. Hindi na siguro pumapasok yan sa'yo. Ano ba yung pag nare-reject? Hindi na pumapasok sa'yo yung mga spell nila. Hindi na pumapasok sa'yo yung mga spell nila. And alam nyo guys, pag ginagawan kayo ng witchcraft, sabi ng iba dyan, sabi nila, kasi nakwento ko yung may kumakalus ko sa bintana ko na maya na ibon. Sabi nila dyan, nagtaka ako nasabi ko, na kwento ko ba na may kumakaluskos na maya sa sa bintana ko kahit araw. Araw talaga, kadalasan talaga tanghali, minsan hapon nga minsan umaga din. Sabi nila angel daw, blessing daw yun, or ano ba yun, message, blessing daw yun. Hindi ho yun blessing, witchcraft yun. Ibig sabihin, may namumonitor yun kasi napanood ko yun sa mga videos ng African guys. Siguro wala yun dito sa atin sa Pilipinas na nakakaano sila pinapasok nila espiritu nila doon. Pumapasok yung espiritu nila sa pusa, aso, sa mga hayop, sa ibon, ganyan yung mga witches guys sa ibang bansa. At tinanong ko kanina, kasi nagtataka ako kung ano ba yun, kung bakit kumakaluskos talaga, parang nagmumonitor siya, kasi mamonitor yung spirit yan talaga namumonitor nga yun, numonitor ako, hindi naman araw-araw, pero lagi siya, hindi naman araw-araw, lagi siya namumonitor dito sa akin. Nung inano ko kanina, tinanong sa baraha. Yung sagot, tinanong ko through cards. Ang sabi, hindi daw yung Pinoy, Tapos, ang taga Thailand daw yun. May nagbabayad daw dun na sikat sa kanya, taga Thailand. Basta may nagbabayad daw dun na taga Thailand din, na sikat. Hindi sa Thailand siya sikat. Ayaw ko lang banggitin yung pangalan. Basta yun ang sagot kanina, taga Thailand daw, yung witch na yun, na pumasok sa ibon yung espiritu niya. Pumapasok yung kanilang espiritu sa ibon, or pwede pusa, aso, ganyan. Kasi, na siguro yung mga na talaga yun, mga sa ibang bansa ba ng mga witch guys.
manood kayo ng mga videos ng kahit sa African. Yan yung mga nagagawa ng mga witch sa sa ibang bansa, na kaya nilang mag-monitor through that, na pumapasok sila sa yung espiritu na pumapasok sa ibon o kasi monitorin nila yung yung ginagawa nila ng witchcraft. Maaring dito sa Pilipinas walang ganyan, ewan ko lang, baka mahina yung sa atin dito na walang mga ganyan, pero hindi nga kasi sa Diyos yan, sa demonyo yan sila. Demonyo nga din sila pati. Sila ay mga alagad ni Satanas, kaya lumalawas devil, gusto mangontrol sa iyo, di ba? Yan. Yung mga ganyan, gusto mangontrol sa mga biktima nila. Deception, lies, manipulation, intimidation, pandaraya, pamiminsala, yan ang ginagawa nila, pangre-restrict, panghadlang ng purpose ng isang tao, mga ganun. Akala ko Pilipino, hindi pala. Bisa lumabas yun. Ewan ko lang. Ayun ang lumabas eh. Hindi yun blessing, guys. Sumara sa amin blessing, hindi yun blessing. Pag may mga ibon na nagmumonitor na kumakalas ko sa bintana, kadalasan sa bintana, monitoring spirit yun, mga kaluluwa ng witches yun na pumasok sa mga ibon, ganun. Kaya mga monitor sila bago sila manirada ng witchcraft nila. Sa akin talaga dito, may mga nakatake talaga sa akin kasi doon pa lang sa palagi umaalulong yung mga aso. Yun. Lalo na dati. Maalulong yung mga aso ko dito. Dati. Panay. Sunod-sunod pa nga eh. Doon yun malalaman na may nagtatarget sa inyo ng witchcraft. Mayroong gumagawa sa inyo ng witchcraft. Na-target kayo ng witchcraft o may gumagawa sa inyo ng witchcraft. Yun ang mga sites. English nga lang siya, guys. Sa YouTube din. Mga African yung nagre-reveal yan. Kasi uso yun dun sa Africa, mga ganyan. Pero sila din kawawa sa kabilang buhay. Ang mga ganyan, mga alagad ng demonyo na yan, alagad ni Satanas na yan, mga gumagawa ng mga ganyan, pademonyohan. Black magic. Sila din, pagsisihan din nila yan sa kabilang buhay. I assure you. At nasa Bible yan. Sinabi ng God na may matindi ang parusa ng God sa mga ganyan. Eternal pa naman. Ano yung message ng person mo na yan na nilalayuan mo? Lumalayo yung loob mo sa kanya, lumalayo ka sa kanya, tumatalikod ka na sa kanya. Mahal ka daw niya. Bakit nga ba tumatalikod ka sa kanya? Kasi hindi siya fair. Kasi may injustice. Or hindi niya gustong maparusahan ang pwedeng third party, or else ay yung may kasalanan. Sino may kasalanan? Parang hindi siya fair. Ano ba, hindi siya fair? Yung justice in reverse dito. Dahil hindi siya fair. Yes, hindi kasi siya fair. Kunwari, may kasalanan yung, may ginawa na kademonyohan sa'yo, deceit. Tapos, pinagtatakpan pa niya. Yung ganyan, mga ganyan, no? Tapos, ayaw niya maparusahan. Pinagtatakpan pa niya. Mga ganun ba? Yan, hindi siya fair. O kaya ay, basta hindi siya fair yung lumalabas dito. Example ko lang yun. So, kunwari, pinakulam ka ng third party, pinukulam ka ng third party. Alam niya, tapos pinagtatakpan pa niya. Hindi niya gusto maparusahan yung third party, hindi niya gustong magkaroon ng hustisya.
Kahit kadimonyohan ang ginagawa. Evil. Siyempre, yung mga ano kasi, siyempre pag sikat kasi, pagka mga ganon, maraming pambayad din sa mga mangkukulam eh. Madami silang pera na pang tustos sa mga ganon. Para lang makuha, greed ang umiiral dun. Wala naman akong wala naman akong ginagawa sa kanya. Hindi ko nga gaano yun. Bit eh. Yung sa akin ha. Yung lumalabas sa reading, yung kanina ba? Yung taga Thailand. Based sa lumabas lang dito sa through cards kanina na tinanong ko lang. Yung sa akin. Hindi yun sa video. Wala yan dyan. Hindi ko yun upload yun. Kasi sa akin naman yun. May inalam lang ako. Wala naman kasalanan dun. Hindi ko. Oh my gosh. Dahil lang sa greed yan. Greed. Tingnan mo, nagagawa nila yung mga ganyan injustice. Mga ganyan example ng mga injustice, unfair. Yung wala ka namang ginawa sa kanila tapos wala kang ginawa sa kanilang masama, kasalanan. O injustice, tapos gagawin ka na ng injustice. Yan. Padimunyuhan ka. Mahal ka daw niya, or na-deeply in love siya sa'yo, or empathetic siya sa'yo, kung saan man dyan, sa mga sabihin ko. Or naawa siya sa'yo, nahabag siya sa'yo, hindi niya mapigilan yung emosyon niya sa'yo. Pagdating sa emotional siya, pwede din nagkikare siya, ganyan. And ano pa, nais na sabihin sa'yo ng person na yan na tumatalikod ka dyan. Baka dahil din na-reject mo na yung spell, like love spell, ginayuma ka ba yan? Hindi naman. Pwedeng hindi na siya mag-aantay or hindi na siya mag-aantay na hindi na siya mag-aantay, hindi na siya magpatingga, hindi na siya mag-aantay na hindi na siya mag-aantay, pwedeng nang offer mo sa kanya, nang pag-reach out mo sa kanya, or hindi na siya mag-aantay pa ng mahabang panahon bago mag-reach out sa'yo. No, i-clarify ko. Hindi na siya mag-aantay ng bago mag-reach out sa'yo. Kung ano may inaantay niya. Hindi na siya mag-aantay ng mahabang panahon bago mag-reach out sa'yo. Parang ganun talaga ang nakukuha ko dyan. Hindi na siya, parang pinatagal bumagal yung kilos niya bumagal, mabagal, no? Mabagal, parang ang tagal niya bago mag-reach out sa'yo. Kasi may inantay to, mahabang panahon ang inantay niya bago siya mag-reach out sa'yo. So, hindi na daw siya mag-aantay na mahabang panahon bago mag-reach out sa'yo. Kasi gusto niya na mag-reach out sa'yo niyan. Kaganyan. Tama yung pagka-explain ko Hindi na siya mag-aantay ng para klaro. Hindi na gano'n kaklaro, guys. May mga deceit kasi minsan na gumagawa sa akin ng mga alam niyo na. Hindi na siya mag-aantay. Tama na yung kanina Hindi na siya mag-aantay ng mahabang panahon bago mag-reach out sa'yo, para mag-reach out sa'yo. Basta ganun. Ibig sabihin, mag-reach out na siya sa'yo. Yun ang punto dyan. Ibig sabihin, mag-reach out na siya sa'yo. Hindi na siya magsasayang ng oras, kakaantay. Mag-reach out na siya sa'yo. Yan, ganun. So,
Ano yung dahilan bakit gusto niya na mag-reach out sa'yo? Hindi na siya mag-antay ng mahabang panahon bago mag-reach out sa'yo. Dahil pwedeng siya ang nasasaktan or ikaw ang na-hurt. Sino nasasaktan? Siya ba ang nasasaktan? O na-hurt? Siya daw to na-hurt. Kasi na-hurt siya. Dahil siguro guys, lumalayo ka. Tumatalikod ka na sa kanya. Kung kaya siguro na-hurt siya. Yun bang reason kung kaya na-hurt siya kasi tumatalikod ka na sa kanya. Tama. Tama. Para bang gusto mo na lang na wala siya sa buhay mo. Okay na, wala siya sa buhay mo. Naging aloof ka na, tumalikod ka na sa kanya eh. Ginughosting mo na siya, mga ganun ba? Or hindi ka na nag-reach out sa kanya, hindi ka na nakipag-usap. Nag-decide ka na kanya-kanya na lang kayo ng buhay o ayaw mo na siyang makasama, ayaw mo na siyang makarelasyon, ayaw mo na kung ex mo, ayaw mo na magkabalikan kayo or else ayaw mo na sa kanya. Ganun. So, ano yung pagbabago sa buhay mo ngayon? Four of Cups. Ano pa ang bababago sa buhay mo ngayon? With the Four of Cups here. Ako naging malungkot ka at nagluksa, uncontented sa buhay mo dahil siya lang inaantay mo or siya ang gusto mo or may gusto ka na hindi pa dumadating sa'yo o nag-aantay ka ng offer niya o kung kanino ang offer na hindi pa dumadating sa'yo, makaka-recover ka dyan. Makaka-recover ka sa kalungkutan na yan, sa pagluluksa. Kung merong manawala sa'yo, kung kaya naging malungkot ka, na siguro inantay mong bumalik sa'yo, manawala sa'yo, makaka-recover ka dyan eh. So, ano pa ang mga pagbabago sa buhay mo ngayon? Naumpisan mong buhay. Knight of Swords in reverse. Yung magmamatigas ka na. Yung magmamatigas ka na. Ayan. Siguro pagdating sa kanya. Tapos ano pa? Umpisan mong buhay na. Yung may self-love ka. May self-worth. Napaka-attractive mo. Lalo sa opposite sex. Maging ano ka, maging pwedeng kung babae, kung mabuntis ka, no? Kung babae, sa babae lang ha. Maging ano ka na, maging charming, balance, abundant, yung buhay mo. Buhay reyna, kung babae. Sa babae, buhay reyna. Kung lalaki, edi buhay, hari. Kasi, depende kung kaninong energy man ang kunin ng guide ko. O buhay prinsesa. Magiging magiging poised at may self-worth na sabi ko nata kanina, no? You're on your own power and pretty kung sa babae, at ano pa man, good looking, sabi ko na ata. Lahat na sa'yo, lahat ng maganda, ma-attract mo yung mga pwedeng abundance, lahat ng good things in life, all good things in life. Ayan.
Ano pa? Magbabago sa treatment sa ng person mo. Queen of Wands in reverse. So the Queen of Wands in reverse. Magbabago sa treatment ng person. Hindi na siya mag-cheat. Makipaghiwalay na siya dun sa sa third party. Tapos makipagkita to sa'yo. Tsaka, hindi na siya magte-take ng action. Hindi na siya maging goal-driven na makipagrelasyon sa third party. Kasi makipaghiwalay siya sa third party. Tapos makipagkita to sa'yo. Makipag-meet pa rin kayo to. Hindi na siya mag-cheat sa'yo. Nag-cheat pala yan. Kaya pala lumalayo ka dyan. Wala nang third party. Hindi na siya makipag-deal or hindi na siya makipagrelasyon dun sa third party. Siguro, hindi na niya yan kukontakin, hindi na niya kakausapin yan. Ayan. And, King of Swords and Reverse. Hindi na siya maging cold sa'yo. Magiging affectionate na yan siya sa'yo. Hindi na siya maging strict pagdating sa'yo. Ayan. Siguro kagagawan din ng third party yan. Baka ginagawan siya ng ritual o spell para maging cold sa iyo ang person mo. Pero nasa iyo kung tatanggapin mo ba. So, ayan.